Well, unang-una, yun ang pinagtataka namin sa National Security Council kung bakit may ganun din silang ginawang Joint Naval and Air Patrol according to the statement coming from the Southern Theater Command of the People's Liberation Army. At doon sa kanilang statement, sinabi pa nila na yung ating ginagawa daw is disrupting the South China Sea situation and creating bases, no? And then they said na it's under control. Under control daw yung mga ganito. Sabi ko, paano naman nila sasabihin na things are under control? Hindi naman tayo lumabas sa ating exclusive economic zone. Yung ating Quad Maritime Cooperation Activity with US, Japan, and Australia, ginawa po natin ito sa loob lamang ng ating exclusive economic zone. Hindi natin ito ginawa sa exclusive economic zone ng China. No? Which is what? 1,500 kilometers away. Ginawa lang po natin ito dito sa ating teritoryo. Hoy, 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 hoy. Umisig ka na Pinoy. Hoy, 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 hoy. Umisig ka na Pinoy. Hoy, 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 hoy. Umisig ka na Pinoy. Nagawa ang maritime exercises sa West Philippine Sea kabilang ang Pilipinas, Amerika, Japan at Australia. Ano ba talaga ang layunin nito, ADG? Well, unang-una, Ninya, ang pinakalayunin nitong ating Quad Maritime Cooperation Exercises are two things, no? Number one is to enhance the capabilities of the armed forces of the Philippines. Napaka-importante po niyan, no? Kasi madaming tayong mga skills and techniques na kailangan natin ayusin. In particular, yung ating readiness, no? Readiness protocols, yung ating anti-submarine warfare, no? Na bago lang yan kasi lately lang tayo nagkaroon ng anti-submarine helicopters. So, kailangan nating i-exercise yan para magamit natin ng maayos in cooperation with our other What is a like-minded. anti-submarine helicopter? Yes, meron tayong we have Agusta helicopters na ang trabaho is anti-submarine warfare capability. They can detect? Ganun? They can detect and they can destroy submarines. At meron na tayo niyan. So, part of the responsibilities is ASW and then yung mga technical exercises and link exercises with other nations, mas napapaganda yung kapabilidad ng ating armed forces. Kasi if you will, alam mo naman niya, for so long, nakatutok lang tayo sa internal security natin. So, hindi natin natuunan ng pansin masyado yung ating kapasidad sa territorial defense. So, itong mga ganitong exercises help our country develop our capabilities. Pangalawa is to strengthen interoperability. No? Itong mga kasama natin mga bansa, kailangan mo silang makasama sa pagsasanay para handa ka kung sakasakaling may mga joint operations, makakapag-communicate ka sa kanila, magagawa mo yung mga formations na kailangan, at yung mga protocols at yung mga doctrines ay napag-aaralan para nakakagalaw kayo ng sabay-sabay. Alright. Pero syempre, ADG, John, dahil nga sa nangyaring ito, na meron kayong maritime exercises, mistulang nag-react ang China raw. At meron Yes. din sila ngayong ginagawang ang People's Liberation Army ng China. Meron din silang isinasagawang sariling combat patrols kasabay ng maritime exercises natin at ng mga kaalyadong bansa that you mentioned. What can you say about this? Well, unang-una, yun ang pinagtataka namin sa National Security Council kung bakit may ganun din silang ginawang Joint Naval and Air Patrol according to the statement coming from the Southern Theater Command of the People's Liberation Army. At doon sa kanilang statement, sinabi pa nila na yung ating ginagawa daw is disrupting the South China Sea situation and creating bases, no? And then they said na it's under control. Under control daw yung mga ganito. Sabi ko, paano naman nila sasabihin na things are under control? Hindi naman tayo lumabas sa ating exclusive economic zone. Yung ating Quad Maritime Cooperation Activity with US, Japan, and Australia, ginawa po natin ito sa loob lamang ng ating exclusive economic zone. Hindi natin ito ginawa sa exclusive economic zone ng China. No? Which is what? 1,500 kilometers away. Ginawa lang po natin ito dito sa ating teritoryo. So, ang pinagtataka ko,
Ano to sinasabi nilang mess up, quote, unquote, mess up the situation in the South China Sea? Yes. That we are causing daw that, well, they did not specifically name, but in general they said that all military activities that mess up the situation in the South China Sea and create hotspots are now under control. Parang nagpaparinig. Yes. Siguro, Nina, kung ginawa natin yung ating maritime patrol or yung ating MCA outside of our EEC, no? Or lumapit-lapit tayo sa mainland China or sa loob ng EEC ng China, pwede nilang sabihin they're messing up the situation, that we are messing up the situation. Pero given na nandito lang naman tayo sa teritoryo natin at ang ginagawa naman natin ay hindi naman provocative in the sense na hindi naman, it is not meant to counter any movement from their side, hindi namin maintindihan kung saan nanggagaling yung ganong klaseng reaksyon. Hindi namin nakikita yung need, no, for China to respond because as I said, ang purpose naman itong ating MCA is to enhance our capabilities and for interoperability. Is this the first time na 4 na bansa ang nagsama-sama? Yes. Philippines, America, Japan, and Australia. Yes. 4 countries, 4 in 1. That's right, no? It's a show of unity and commitment of the 4 countries for a free and open Indo-Pacific. Ang pinaglalaban lang naman natin dito, Nina, is freedom of navigation. Kasi importante ang trade, not only to the Philippines and to the 3 other countries, but even to China. So kailangan nga magpasalamat pa ang China sa atin kasi yung trade na dumadaan sa South China Sea na nakikinabang din sila bilang isa sa mga malalaking ekonomiya sa mundo ay napoprotektahan din nung ginagawa natin na patrols or maritime cooperation exercises. Okay, sana nakikinig sila dyan, ha? Sana. That it's also to their Advantage and benefit. Alright. Ayon naman sa grupong Pamalakaya, ang mga Pilipinong mangingisda daw ang maaapektuhan sa retaliation ng China sa ganitong mga maritime drills. ADG, dapat daw mag-ingat ang Pilipinas sa mga superpower na maaaring mag-take advantage sa sitwasyon para sa kanilang economic and geopolitical interests. Anong masasabi mo dito? You know, Nina, isa pa to sa pinagtaka ko kung bakit ang isang lokal na organisasyon gaya ng Pamalakaya ay di umano nagsasalita na para sa China. No? Itong ganitong klaseng mga statements coming from Pamalakaya, normally naririnig ko yan sa Beijing. Naririnig ko sa Chinese Coast Guard, naririnig ko sa Chinese Foreign Ministry, naririnig ko sa Chinese Ministry of Foreign Defense. Now, it's a local group, Pamalakaya, who's saying na yung ginagawa na daw natin, provocative. No? In the past, narinig ko rin yung Pamalakaya, ang sabi nila, to the Philippine government and to the Philippine Coast Guard, pangalagaan nyo yung ating karapatan dyan sa West Philippine Sea, ipaglaban nyo yung ating karapatan. Ngayon, pag humingi naman tayo ng tulong sa ibang bansa, nagagalit naman sila. No? Hindi ba nila naiintindihan na malaking issue ito, hindi lamang para sa ating bansa, ngunit para sa ibang bansa kung saan ang trade or pangangalakal ay napaka-importante. So parang sala sa lamig, sala sa init. No? Pag tayo ay gumalaw, para sa ating karapatan from our maritime rights and entitlements at humingi ng tulong sa ibang bansa at we do these exercises, we are provoking China. Again, I ask Pamalakaya, manindigan naman kayo para sa ating mga mangingisda at manindigan kayo para sa ating pamahalaan at huwag po tayo magpapatalo sa propaganda ng China. Sa ibang issue naman, ADG, hinaras ng Chinese Coast Guard ang mga tauhan ng BFAR habang nagsasagawa ng food security operations diyan sa Rosul Reef. Ano ang detalye nito? Ito, Nina, yung mga food security missions natin. No? Gusto natin na mas maging maganda yung pangingisda ng ating mga kababayan, kaya nagbigay tayo ng mga payaw. No? Pinapakita ngayon sa ating screen yung paglalagay ng payaw. Payaw is the fish aggregation device kung saan doon lumalapit ang mga isda at pag binalikan ng ating mga mangingisda yan, puno na yan ng isda. Para siyang net? Or parang floating device eh? Floating device siya, no? Hindi ko rin... Parang mga buoy, pero mahaba. Yes, Okay. mahaba, no? Meron... Ayan, yan, yung orange na yan. Oo, may proyekto ang ating pamahalaan. Naglagay tayo ng 10 dyan. Now, ito naman traditional fishing grounds ng ating mga kababayan at hinaras pa rin, no, ng Chinese Coast Guard. Yun din ang mga Chinese Coast Guard na
madalas mangharas sa atin, sa Ayungin Shoal, sila na naman yun nandyan. So, sikat yung mga yan eh. No? So, itong dalawang Chinese Coast Guard na ito tried to interfere with the food security mission of the BIFAR and the Philippine Coast Guard. Ang nakakatuwa naman is kahit anong gawin ng Chinese Coast Guard ay naging matagumpay pa rin yung paglalagay ng payaw ng ating mga BIFAR at mga mangingisda. So, it was a successful mission. Now, itong mga incidenteng ito, outside of Ayungin, outside of Bajo de Masinloc, now this is in Rosul Reef. This only shows na ang gusto talaga ng China ay yung buong South China Sea. Dati kasi ang sinasabi lang nila, we're just interfering with your routinary missions to Ayungin Shoal because Ayungin Shoal is ours. Ito naman nasa ibang reef naman, nasa Rosul. Is that Pinapakailaman near din nila. Palawan? Actually, this is near Reed Bank. Okay. Yes. Where is that? Tulungan mo nga ako sa geography. This is around northern part of Alright. ditong Ayungin Shoal and Okay. around northern side of the Spratly Island or what is called as Kalayaan Island Group. Okay, all right. Siguro sa susunod Got it. maglagay tayo ng mapa no? Oo nga dito sa eh, ating gawin natin programa yan. Kasi- para pag tinanong ako ni Ninya, masasagot Ano ko. to? Oo, kasi itong tanong ni Mav Gonzalez ng Yes. GMA News, ano raw ang reaksyon niyo sa statement ng China na nakakasira raw ng marine resources yung payaw na nilagay naman sa Recto Bank last week. So iba tong Recto Bank Well, sa Rosul Reef. Rosul Reef is in the area of Recto Bank. So Alright, it's the okay. same. It's the same. It's the same Okay. area. So, again, itong statement coming from China has no basis. Nakita niyo naman, tayo mismo at ang mga taga-PTV was also there. All of the media was there. China has to substantiate its claim. Sinasabi nila yung allegation nila nakakasira pa. Parang nakakasira yung payaw. Oo. Kesa Diba? yung nakita nating mas matinding sira ng corals. Doon sa Yes. ibang parte, di ba? Na Yes. sinasabi natin na namatay lahat ng life doon sa... Saan nga ba to yung nasira yung mga corals? Sa Pag-asa Cay, Sa Pag-asa, Sandy Cay. okay. Yes, kung ang ginagawa po ng Pilipinas ay, crushing the corals or gumagawa ng artificial islands, pwede sigurong sabihin ng China na tayo ay nakakasira sa kalikasan. Pero wala po tayong ginagawang ganon. Ang dami pong witnesses, andyan po yung mga media na ang ginawa lang naman natin through our fishermen ay maglagay ng payaw. So, if China really insists on this, sila po ang magpaliwanag sa global community at sa Filipino people kung paano sinisira ng ating bansa ang environmental resources sa Rosul Reef or sa Reed Bank.